So, unang-una na branch ng pure social sciences ay history. Pag sinabi nating history, it's the study of past events, di ba? Yung mga nangyari na kaganapan noon. Okay? Noon. Pero, hindi lang po doon natatapos. Okay? Pinag-aaralan natin yung mga kaganapan na nangyari noon, okay? Para malaman natin bakit yun nangyari. Ano yung intention? Ano yung end? Kung bakit naisakatuparan, naisagawa yung event na yun. Yan po ang ating pinag-aaralan sa history. The second one is anthropology. It studies humans and their cultures in the past and present times. So, alam naman natin na meron tayong tinatawag na evolution, di ba? Theory of evolution. Okay? Na doon, nag-emerge ang anthropology. Dahil pinag-aaralan natin ano yung kilos ng tao noon in line with their cultures. Kasi meron ng mga kultura ang mga tao noong unang panahon. Okay? And then we relate those sa panahon natin ngayon. Okay? That's why the culture of humans from then, no, at saka sa ngayon, kino-combine natin yan. Okay? Which makes anthropology. Okay? Pangatlo po, economics. Ang sabi ng iba, economics, puro math. Okay? Hindi naman natin may iwasan ang math sa economics. But I disagree na puro math ang economics. Bakit? Kasi ang main definition ng economics is the study of proper distribution of resources. Tama at pantay-pantay na pagbabahagi ng mga likas yaman. Okay? For example, ayuda. Okay? It is a resources. It is a scarce resource, di ba? Pwede natin yung i-incorporate sa economics kung paano natin pantay-pantay na naibabahagi yung ayuda sa bawat pamilya. Okay? Yun po ang tunay na kahalagahan ng economics. Hindi lang siya math. Okay? Proper allocation of scarce resources. Okay? Sunod, pang-apat, yan, sociology. Okay? Sociology, sabi dito, systematic study of people's behavior. So do not be confused with sociology and anthropology. Kasi most of the time, may mga nakakausap ako, yan ang kanilang laging misconception. Lagi nilang napagbabaliktad, napagpapalit ng sociology, saka ang anthropology. Uulitin ko ang anthropology, it is the study of humans and their culture from the past up to the present. Ang sociology, it only focuses on the human behavior, kung paano kumilos ang mga tao. Ang anthropology, sinasamahan natin ng culture, sinasamahan din natin ng past at present. Okay? That's why dito pwedeng pumasok yung mga applied social sciences. Kasi pwede nating i-combine Pwede nating i-combine yung iba't ibang branch ng pure social sciences para mas maliwanagan pa tayo. Kagaya niyan, di ba? We can combine anthropology and sociology. Di ba? Because they have common ground. Okay? Sunod po, pang-5, is geography. So sa geography, ang alam natin, pag geography, pag-aaral ng it is true, pero hindi lang po doon natatapos yun. Okay? Ang geography, okay, ay pag-aaral ng kapaligiran in line with our interaction to it. Okay? So, sinasama natin yung ating interaction sa environment, human interaction.
Paano tayo nakikisalamuha sa ating lipunan, sa ating ginagalawan, sa ating kapaligiran. Yan po ang geography. Pang-anim is demography. Diba? Pag sinabi natin demography, it always pertains to people, populasyon ng tao. Okay? It always pertains to the population. Okay? Dito sa demography, pinag-aaralan natin ano ba yung population noon, ano yung population ngayon, bakit ganun ang nangyayari. Patuloy na dumadagdag, and then hindi naman natin may iwasan yon. Okay? Even though meron tayong death rate, meron din naman tayong birth rate. Okay? So yan lahat papasok ang demography. Doon lahat yan papasok. It is all about population. Okay? Across time. Kaya nga across time kasi pinag-aaralan din natin yung population hindi lamang ngayon, yung population at the present, maski yung population noong unang panahon. Yan. Pang-pito, pinaka-favorite ko, psychology. Okay? Kasi psychology major po ako. So when we say psychology, no, it is the study of how human minds interact with their body. Okay? Hindi ibig sabihin na psychology ay laging utak or isip lang ng tao ang pinag-aaralan. No. Pag sinabi natin psychology, kailangan laging magkasama ang human mind at ang human body. Kasi hindi naman tayo nakakagawa ng mga gusto nating gawin kung hindi tayo nag-iisip. Diba? That's why every action that we do is connected on what we think. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin ang human mind at ang human body kapag pinag-aaralan ang psychology. Okay? Pangwalo po is political science. Ayan. When we say political science, okay, it pertains to the systems, government systems, laws, relations. Okay? Pero hindi lang din yun dun natatapos. Kagaya ng geography, no, nilalaki pa natin ang human interaction. Ano yung behavior ng tao pagdating sa political systems, pagdating sa batas, pagdating sa gobyerno, sa pamamahala. Those things will fall under political science. Sunod po, panghuli, no? Linguistics. Okay? When we say linguistics, no, lagi yan tungkol sa lengguwahe. It always pertains to language. Paano nabuo ang lengguwahe na to? Paano natin inuunawa yung isang lengguwahe base sa kanyang origin. Okay? Kaya dyan makakarinig kayo ng mga terms na syntax. Yan. Dyan yan sa linguistics papasok. Okay? So, all in all, meron tayong 9 branches of pure social sciences. So, we have history, we have anthropology, economics, sociology, demography, geography, and then ito nga, psychology, political science, and linguistics. Ngayon, after all the knowledge that we gain from those branches, sa siyam na branches ng pure social sciences, I want to ask you, okay, ayan, what is the importance of these branches of pure social sciences sa ating lipunan? Sa inyong pagkakaunawa, okay, in your own understanding, okay, ano yung kahalagahan ng mga sangay ng pure social sciences sa ating lipunan? Which is kasama na rin tayo bilang mga members ng lipunan. Okay. So para sa akin, mahalaga ang different branches ng pure social sciences kasi patuloy nitong
ipinalalago ang lipunan. Okay? Kung mapapansin nyo, laging nagde-develop ang lipunan dahil sa mga ito, dahil sa mga branches ng pure social sciences. Kaya napakahalaga na meron tayo nito, okay? Dahil meron itong inherent contribution, hindi lang sa lipunan na ginagalawan natin, maski sa atin. Imagine, psychology pwede nating pag-aralan, di ba? And when we study psychology, we are able to help people's lives. Lalo na yung mga nasa bingit ng kamatayan, di ba? Na merong kinakalaban na ah, laban, no, sa kanilang mental health, di ba? So imagine, we can help other people, okay, by contributing to the better development of the society. So, ganun kahalagay ang pure social sciences, lalong-lalo na yung kanyang mga branches. So, itong tanong na ito, no, self-assessment ito kung ano yung inyong natutunan sa video na ito. Okay? So, sagutin nyo na lang yan on your own. You can comment your answers on the comment section. Okay? And I will see you on the next video para mas mapalawak pa natin yung ating understanding about social sciences. So sa next video, pag-aaralan natin ang applied social sciences. Doon natin malalaman na yung mga applied social sciences ay combination lamang ng mga different branches sa pure social sciences. Ayan. So, I hope na meron kayong natutuhan dito sa video na ito. Kung meron man kayong mga katanungan, you can So you can contact me, no, on my Facebook account and even on my Instagram account, okay? And I will see you on the next video. Thank you and God bless.